Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa umagang ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ang tao po kailangan po niya ng salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Sapagkat ito, ang mga salita ng ating Panginoon ay pagkain ng ating kaluluwa. Ang sabi sa Matthew 4:4. Manalangin tayo para patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Tayong lahat ay umuko at umikit. Panginoon naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Diyos na lumalang ng langit at lupa, Panginoon, marami pong salamat sapagkat ikaw, Panginoon, ay patuloy na gumagabay at ang iyong proteksyon ay palaging nasa iyong mga anak o Diyos. Panginoon, sa umagang ito, sa aming pong pakikinig na iyong salita mo, sa aming pong aming mga puso at isipan, Panginoon, marinig namin ang iyong salita, Panginoon, maging rema, O Diyos, at magbigay buhay ito sa aming mga puso at isipan, O Diyos. Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na manguna sa umagang ito, O Diyos. Patuloy mo kami, Panginoon, nagabayan sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sa iyo po ang papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa banal na kasulatan, dito po sa chapter 2, babasahin po natin ang Mark chapter 2. Ito po ay patungkol sa isang tao na ang kanya pong sakit ay napakalubha. Pero ano po ang nangyari? Ano po ang nangyari ho nang siya po ay lumapit sa ating Panginoon? Basahin po natin ang Mark chapter 2. Ang sabi po rito, and again, sa verse 1, and again, he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house, and straightway many were gathered together, and so much that there was no room to receive them, no one about the door, and he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was and broken it up. They let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, he said to the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. And verse 11, and I say unto thee, arise and take up thy bed and go thy way into thine house. In verse 12, and immediately he arose, took up the bed, and went forth before them, insomuch that they were all glorified God, saying, we never saw it on this passion. This is the word of God, came from Mark chapter 2, verse 1 to 5 and 11 to 12. Ito po ay isang pangyayari nang si Jesus po ay magkatawang tao. Ito po ay nangyari na kung saan meron pong isang lalaki na ang kanyang katawan ay paralyzed. Buong katawan niya ay paralisado. Hindi na po siya makalakad. Hindi na po siya halos makagalaw. Ang ginawa po ng kanyang mga kaibigan, siya po'y dinala kay Jesus. Bakit? Sapagkat narinig nila na ang Jesus na ito ay nagbibigay ng kagalingan. Sa iba't ibang lugar, kapag si Jesus ay naroon, marami pong nababalita at marami pong napapagaling ang ating Panginoon. At dumating sa punto na ang mga taong ito ay narinig si Jesus na naroon sa Capernaum. Kung kaya't dali-dali nilang dinala ang kanilang kaibigan na isang paralisado.
Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Mark chapter 2, nang sila po'y mapunta na doon sa kinaroroonan ni Jesus, ay nakita nila na punong-puno ang lugar. Wala na silang paraan upang makapasok at makapunta na malapit kay Jesus. Kung kaya ang ginawa nila, sila'y umakyat. Pumunta sila doon sa bubungan at pagkatapos ang sabi ng Mark chapter 2, ito ay kanilang binutasan, ng bubungan ay binutasan at nang magkaroon na ng butas, dali-dali nilang hinulog ang kanilang kaibigan doon sa harapan ng ating Panginoong Hesus. At alam niyo ang sabi ni Jesus sa kanila, ang laki ng inyong pananampalataya. Nang makita ni Jesus ang mga lalaking ito, na dahan-dahang ibinaba ang paralitiko na nakaratay sa kanyang harapan, ang sabi niya sa mga tao, sa kanyang kaibigan ng paralitikong ito, malaki ang inyong pananampalataya. At nang ito'y makita ni Jesus ang lalaki na paralitiko, anong sinabi niya? Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kung titingnan po natin yung pangyayaring ito, hindi nagpunta ang kanyang mga kaibigan o hindi dinala ng mga kaibigan ang paralitikong ito upang patawarin sa kanyang kasalanan. Hindi po yun ang kanilang dahilan kung bakit dinala nila ang kanilang kaibigan. At pagkatapos binutas ang bubong at dahan-dahang ibinaba ang kanilang kaibigan. Hindi po ang layunin ng mga kaibigan ng paralitiko na siya'y patawarin. Ano ang layunin nila? Layunin nila na mapagaling ni Jesus ang kanilang kaibigan na paralitiko. Yun ang kanilang layunin. Yun ang kanilang gusto. Yun ang kanilang minimithi, na mapagaling ang kanilang kaibigan na hirap na sa kanyang kalagayan. Na hirap na kung ilang panahon na nakaratay sa banig, sa higaan ng kanilang mga kaibigan. Nais nila na maging maayos ang buhay ng kanilang kaibigan. Hindi upang ipatawad ang kanyang kasalanan. Kung babasahin po natin ang verse 6 hanggang verse 10, ito'y binatikos ng mga Pariseo. Sino ba itong taong ito na nagpapatawad ng kasalanan? Subalit, kung titingnan po natin, ano ba ang kadahilanan ni Jesus? Bakit hindi niya kaagad pinagaling, mga magulang kapatid, ang paralitikong ito? Alam niyo ho, kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, ating pag-aaralan at pagbubulay-bulayin ang salita ng Diyos, napakahalaga ho ang ginawa ni Jesus. At ito po ang pinakatamang ginawa ng ating Panginoon sa pagkakataong iyon. Bigyan ng pagpapatawad ang lalaki. Bakit po? Sapagkat ang sabi po ng Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short for the glory of God. Ang lahat ng tao ay makasalanan at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang kasalanan, ang pinakadahilan, ang sabi ng Romans 6 verse 23, kung bakit ang tao at ang Diyos ay magkakahiwalay dahil po sa kasalanan. Ang sabi ng Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang death po rito, it means eternal separation from God.
kapag ang isang tao ay may kasalanan sa kanyang puso. At pagkatapos hindi niya hiningi ng tawad ang kasalanan iyon sa ating Panginoon. Ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan iyon ay kamatayan. Bakit ba nagkaroon ng kasalanan ng tao? Kung babalikan po natin ang Genesis at ang nangyari sa unang lalaki at sa unang babae, sila po'y nagkasala nang sinuway nila ang ating Panginoon sa kanyang utos na huwag niyong kakanin ang prutas sa gitna ng halaman ng ito, sapagkat pag kinain niyo ang prutas, kayo ay mamamatay. Kanilang sinuway. At ang tao nang sinuway ni Eva at Adan, ang ating Panginoon, ang tao ay nakakumit ng pinakamataas na kasalanan na makukumit ng isang tao. Ito po ang kasalanan na ginawa ni Eva at Adan. Ang tawag po doon, high treason, the highest form of sin that could be committed by the human race. At ito po ay nakumit. Ito po ay nangyari at nagawa ni Eva at Adan doon po sa Garden of Eden. At ang kasalanan po iyon ay naibigay at namana po ang sabi ng Biblia, mula sa isang tao ay nabuo ang kasalanan at dahil doon po lahat ng tao ay nagkasala. Kaya ang sabi ng Romans verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kung tingnan po natin, tayo po nabuhay po dito sa lupa. Hindi po tayo nakapili ng isang relihiyon na nais natin nang tayo isinilang. Tayo po isinilang na meron pong isang relihiyon at merong isang Diyos na sinasamba ang ating mga magulang. Ito po yung ating na-inherit sa ating mga magulang. Subalit minsan po minsan po naman ay hindi natin alam na ginagawa na po natin ang kasalanan na ayaw ng Panginoon. Hindi po natin alam at hindi po tayo aware. Hindi po natin, ang akala natin yung ating pananampalataya o ating mga ginagawang mga bagay ay hindi kasalanan sa Diyos. Subalit ang Biblia po ay nagtuturo sa kasalanan. At ito po yung ginawa ni Jesus. Pinatawad niya po ang kasalanan ng tao. Bakit po? Ang sabi po ng banal na kasulatan, na ang sabi po sa Mark 8 verse 36, what is a prophet a man when he shall gain the whole world but lost his only one soul? Nakita ni Jesus na kapag ang tao ay walang pagpapatawad o hindi humingi ng tawad sa Diyos at hindi naalis ang kasalanan sa kanyang puso. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng Biblia, what is a prophet a man when he shall gain the whole world but lost his only one soul? Ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu ay mapupunta sa tagad-tagadan at impyerno. Bakit sinabi ni Jesus na ikay pinatawad na? Dahil nais na Jesus na ang taong yun ay makakamit ng buhay na walang hanggan. Maging tayo po, na minsan po, kung ikaw po ay isang lalaki, minsan po nagtataka ka bakit ang nagugustuhan mo ay kapwa mo lalaki. Na ang minsan dahil pinipigil mo yung sarili, para bagang may umuudyok sa iyo ang iyong damdamin. At kahit na sabihin sa iyo ng iyong mga magulang, kapag ginawa mo yan, kapag ikaw ay nagpatuloy sa mga bagay na yan, kalilimutan kitang anak. Itatakwil kita bilang aking anak. Subalit, mas minabuti natin at mas ginusto natin ang ating nararamdaman. Sa pag-aakala na tama iyon, pinagmamalaki natin. Sinabi ko na ako yung homosexual, pinagmamalaki natin. At ang gobyerno ay sumusuporta at maging ang ating kapwa-tao ay sumusuporta at ginagalang tayo sa ating pagkatao. Mayroong mga batas na inaalaw na magpakasal ang lalaki sa kapwa lalaki. At alam nyo, ang iba pong mga homosexual, ang akala nila ito'y tama. Pero alam nyo, sa mata ng Diyos, ito
ito'y kasalanan. Hindi tayo aware sa mga bagay na yan. At kapag tayo po ay hindi humingi ng tawad sa ating nagawang kasalanan, ang kasalanan po ang magdadala sa atin doon sa dagat-dagatang po ng impyerno. Ngunit nakatutuwa kahit anuman ang kalagayan natin sa buhay, na akala natin tama, ginagawa natin yung mga bagay na yon sa pag-akalang tama, ang mga bagay na yon sapagkat sinusuportahan tayo ng gobyerno, ginagalang tayo ng ating kapwa-tao. Sa isipan natin ay tama. Subalit sa mata ng Diyos at sa banal na kasulatan, ang mga bagay na yon ay hindi tama at kasalanan sa Diyos. Bakit sinabi ng Diyos sa taong iyon, sa paralitiko na anak, pinatawad na sa iyong kasalanan? Sapagkat nais ng Diyos na ang taong iyon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tao po ay mahina. Ang mga homosexual, na ikaw, ako ay mahina. Minsan meron tayong nagagawang kasalanan. Minsan nasasabi natin yung bagay na nakita natin doon sa ating kapitbahay at nasabi natin sa ating kaibigan. Ito po'y kasalanan. Ang pagkakampi-kampi ay kasalanan. Kapag ikaw'y tumingin sa isang babae na merong pagnanasa sa iyong puso, ang sabi po ng Biblia, ito po'y isang kasalanan. So minsan hindi po tayo aware. Kung minsan dahil sa ating kahinaan, tayo po ay nakagagawa ng mga bagay na yun. Tayo po ay nagiging magalitin. Minsan sinasabi natin yung mga bagay na yun sa ating kapwa-tao. Maging magagalitin tayo. Kung minsan, mga magulang kapatid, tayo nagiging sakim, nagiging masama ang ating mga isipan. Tayo minsan ay naiinggit sa ating kapitbahay o sa ating kaibigan. Minsan tayo nandalaya. Meron tayo minsan masamang hangarin sa isang tao o para sa isang bagay. Minsan sinisira natin sa ang puri ng isang ng ating kapwa. Minsan wala po tayong paundangan na ginagawa ang mga bagay na ito. Minsan ang sabi ng Romans, ang tao ay nagmamataas. Minsan tayo nagiging mayabang. Minsan mapaggawa tayo ng kwento. At minsan po tayo po yung mga suwail sa ating mga magulang. Alam niyo, ang lahat ng mga bagay na yun ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. At maging yung hindi nating paggawa ng mabuti sa ating kapwa, yung hindi pagtulong sa ating kapwa, itong mga bagay na ito ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Na minsan po hindi po natin nagkagawa at natatanim. Sapagkat minsan po hindi natin alam. Minsan sumasamba tayo sa mga larawan, sa mga nilalang kaysa pagsamba sa lumalang. Minsan kukuha tayo ng isang picture at pagkatapos ilalagay natin sa ating altar at ito ang ating luluhudan. Ang sabi ng Biblia, ang mga bagay na ito ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Bakit natin nagagawa ito? Kasi ito yung ating kinagisnan. Kinagisnan natin na sambahin si Buddha. Kinagisnan natin na sambahin ang isang larawan. Kinagisnan natin yung masasamang ugali sapagat ito yung ugali na ating minana sa ating mga magulang. Ito po'y kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. At ang kasalanan, ang sabi ng Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan ang kabayaran ng pag-iimot. Kamatayan ang kabayaran yung galit sa kapwa. Kamatayan ang kabayaran sa taong nakikiapid. Kabayaran ay kamatayan sa mga taong nakikipagtalik sa kapwa niya lalaki o sa kapwa niya babae. Kabayaran ay kasalanan, kamatayan ang kanyang ginagawang pagkainggit sa kanyang kapwa. Alam niyo ho, ang mga bagay na yun ay kamatayan. Ibig sabihin, lahat po tayo na gumagawa ng lahat ng bagay na yun o isa sa mga bagay na yun
tayo po'y magiging hiwalay sa Diyos. Ang ibig sabihin, tayo na sa impyerno, ang ating Panginoon ay nasa kanya. Alam niyo ho, kaya ito ang sinabi ni Jesus sa taong ito. Anak, ang iyong kasalanan ay pinatawad na. Sapagkat alam ni Jesus na ang taong ito ay nagkasala. Alam ng Diyos na ang taong ito na nakaratay sa banig na isang paralitiko ay may kasalanan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Hindi lamang ang paralitikong iyon ang makasalanan, maging tayo. Tayong lahat ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan yun na ginawa natin ay kamatayan. Subalit nakatutuwa sapagkat ang ating Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Ang sabi ng 1 John 1:9, kung ipapahayag ng iyong mga labi ang iyong kasalanan, hihingi mo ng tawad, ang Diyos ay tapat na ipatatawad ang lahat ng ating kasalanan. Ikaw man ay homosexual, ikaw man ay nakikiapid, ikaw man ay palaging mainitin ang ulo, ikaw man ay chismoso at chismosa, kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, ang sabi ng Biblia, ipatatawad ang lahat ng bagay na yun. At alam niyo ho, ang maganda roon, ang sabi ng banal na kasulatan, ang buhay na walang hanggan ay ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang kasalanan ang nagiging dahilan upang tayo mapunta sa impyerno. So, palit ang habag ng Diyos. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon, ang nagiging daan para sa pagpapatawad at dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At alam niyo ho, matapos po na patawarin ni Jesus ang lalaking ito, ang sabi po ng banal na kasulatan, ano po ang sabi ng verse 11 ng Mark chapter 2, ang sabi po rito, sinabi ni Jesus sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Ang sabi ng verse 12, tumayo nga ang paralitiko. Kaagad, ang sabi po rito sa Tagalog version, tumayo nga ang paralitiko kaagad. Kaagad na yang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Habang ang lahat naman ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos. At sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Matapos napatawarin ni Jesus ang lalaki na may sakit, isang paralitiko, matapos ng pagpapatawad, dumaloy ang kagalingan sa lalaking ito. Ilang taon, maring ilang taon, ilang buwan o ilang araw na naging paralitiko ang taong ito. Subalit, mga magulang kapatid, nang siya'y pinatawad ni Jesus, ay dumaloy sa kanyang katawan ang kagalingan. Biglang-bigla ang lalaking ito na paralisado, ang buong katawan ay biglang tumayo. Nang sabihin ni Jesus, tumayo ka. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang sabi nila, hindi pa kami nakakita ng ganito. Ang kasalanan po ang nagiging dahilan kung bakit po ang tao ay nagkakaroon po ng sakit. Nang nagkasala po si Eva at Adan, ang unang babae at unang lalaki sa Garden of Eden, ay pumasok ang mga kasalanan at isa roon ay yung sakit sa buhay ng tao. Dahil po sa kasalanan, kung bakit ang tao po ay nakakaranas ng sakit sa kanyang buhay, sa kanyang katawan, dahil po sa kasalanan. At alam niyo po, kung kayo po ay may kasalanan, may sakit at karamdaman, maaaring meron po tayong kasalanan na hindi pa hinihingi ng tawad sa ating Panginoon. Maaaring ikay may sakit na cancer, maaaring meron sakit
na high blood o anumang sakit sa iyong katawan. Ang banal na kasulatan ay pinakita sa atin yung isang katotohanan na yung tao na paralitiko nang lumapit kay Jesus at pinatawad ng ating Panginoon, biglang-bigla yung kanyang katawan na may karamdaman ng merong sakit ay dumaloy ang kagalingan. Ang lalaking ito ay biglang-biglang tumayo, ikinuha ang kanyang higaan at pagkatapos ay umalis. Nang ito'y makita ng mga tao na nakapaligid, silang lahat ay nagtaka. Sila'y namangha. Ang sabi nila, wala pa kaming nakikita ng ganitong nangyari. Kaya po sa umagang ito, kung ikaw po'y may sakit, o hindi ka pa humihingi ng tawad sa Panginoon, sapagkat ito'y napakahalaga. Napakahalaga, bakit po? Sapagkat isang araw po, tayo pong lahat na nabubuhay rito sa lupa ay mamamatay. At pag tayo po'y namatay, ang tanong saan mapupunta ang ating espiritu. Kaya si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga disipulo at sa mga taong nakikinig sa kanya, ang sabi niya, what shall profit a man when he shall gain the whole world but lost his only one soul in hell? Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang sanlibutan, ibig sabihin sa kanya ang buong kayamanan ng buong mundo. Sa kanya ang lahat ng perlas, lahat ng minto, lahat ng salapi, lahat ng karangyaan ay sa kanya. What is a profit a man when he gained the whole world? Buong mundo ang kanya. Anong mapapala ng isang tao kung ang kanya namang espiritu ay mapupunta sa tagat-tagatang apoy ng impyerno? Bakit? Sapagkat sa impyerno, kapag ikaw po'y napunta, nararanasan po natin ang bagsik ng impyerno. At alam niyo ho, mangangalit ang ating mga ngipin. Araw at gabi, mararamdaman natin yung init. Wala tayong pahinga. Mararamdaman natin yung bagsik ng impyerno. Ang sabi nga ng Biblia, the worms diet not. Merong mga uod sa impyerno na hindi na sobrang malalaki. At alam nyo, ito pong mga uod na to ay papasok po sa ating katawan, lalabas po sa ating ilong, sa ating pong mga mata. Naroon po ang pagdurusa. At ang pagdurusa po ito ay hindi po para sa tao. Ito po ay para sa wanted fallen angels. At subalit ang tao pong makasalanan ay mapupunta roon. Sabi ni Jesus, anong mapapala mo sa iyo man ang buong mundo? Subalit, mapupunta naman ang impyerno, ang iyong spirito at impyerno, ang souls doon po sa dagat-dagat. Kaya ang ating Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo para magpatawad ang ating mga kasalanan. At pagpapatawad ng kasalanan, hindi lamang pagpapatawad, kundi kagalingan din ng ating sakit at karamdaman. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that whosoever believed in him should not be perished, but have an eternal life. That whosoever believed in him should not be perished, but have an eternal life. Tayo po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo mananalig at mananampalataya sa atin. Sa umagang pong ito, tayo pong lahat ay lalapit sa Panginoon. Tayo po'y mananalangin, hingi po tayo ng tawad sa ating Diyos, at pagkatapos po ay ipapanalangin natin yung ating pong sakit at karamdaman. At ako po'y naniniwala na kapag humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon, anumang sakit, karamdaman na meron tayo sa ating katawan, ito'y pagagalingin ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumikit. Manalangin tayo. Sumunod po ang lahat sa panalangin ito. Ito po'y panalangin ng paghingi ng tawad at pagtanggap sa ating Panginoon. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Patawarin mo po ako, Panginoon. At sa umagang ito, binubuksan ko po ang puso
tinatanggap itong tunay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Pumasok ka na po sa aming puso. Sa mga may sakit karamdaman, Panginoon, bigyan mo po ng kagalingan ang bawat isa. Panginoon, maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. Kung ginawa po natin yan, mararamdaman po natin ang kagalakan na nanggaling sa ating Panginoon. Patuloy po tayong makinig ng salita ng Diyos. Patuloy po tayong manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Marami pong salamat at magandang